Hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom! Hoy! Another productive day na naman tayo mga mi! At heto na naman tayo bilang isang full-time mom! Of course! Back to reality na tayo mga me! Dahil balik na tayo sa school at back to school na again, tapos na ang long weekend natin. Ng mga bata pala. Before anything else, isa-isahin ko na agad ang aking gagawin ngayong umaga. Siyempre, diretso na agad dito sa aking lababo. At dahil nang lilimahid na naman ito, pag ang aming the day na andito sa kusina ay hindi talaga ako ma-satisfied sa kanyang ginagawa. So, kailangan nating ulitin yan. So, hindi niya masyado pinunasan itong lababo, yung mga hugasin nakatambak lang dite. Yung mga hinugasan niya ay tinambak lang din sa ibabaw ng dish rack natin, of course. So, kahit yung mga sandok dyan ay pinagtatambak na din dyan. Nabubulol akit. So, basta lahat lang hinugasan niya ay tinambak na lang niya doon sa loob ng dish rack natin. So, hindi niya sinalansan ng maayos, hindi niya sinabit ng maayos yung mga sandok dyan, kung ano pa man anik-anik dyan na kanyang hinugasan. So, kailangan nating ayusin yan at kuskusin yung mga sebong natira dito sa ating sink at sa itong sa lababo banda. Anyways, siya kasi nagluto kahapon at kagabi. So, ganito itsura ng aking lababo. Although, ilinis naman niya yan, pero hindi talaga, ulit-ulit, hindi talaga ako satisfied. Alam nyo naman, iba talaga ang trabaho ng mga mami kaysa sa mga daddy, diba? Oo, agree na kasi. Yung mga sebo dyan ay galing doon sa niluto niya kagabi. Nagluto siya ng laman loob ng baboy at ginawa niyang dinuguan iyon. So, hindi niya masyadong nilinis yung lababo ando natura ang mga sebo at yung mga nilatuan niya, hindi niya hinugasan. Ngayon nating hugasan yan bago tayo magluto. Nagluto ng kanin, init-init ko na lang para sa almusal ni kuya. Dahil madami yung kanin kagabi, so bahaw ay iinitin lang natin yan. Ulam lang ang lulutuin natin for today at sa kanya ang kanyang baon. Habang nagkukuskus ako dito ay syempre pinainit ko na rin ang kanin natin at ninipros ko na yung lulutuin ko para mamaya ay hindi na ako maggagahot. At heto na nga, nagumpisa na ako magluto ng ulam ni kuya. Pritong isda lang naman ite. At habang nakasalang ang ating pinipritong isda ay dito naman tayo sa other side. Other side, lagok-lagok muna tayo ng ating kape para may lakas tayo. Sa mahilig magkape dyan. From now on, nakikisali na rin ako magkape-kape. Char. Yes, hindi ako masyadong nagkakape. Pag nag-crave lang talaga ako ng kape. And mostly, Milo yung aking iniinom dahil nga diba nagpapa-feed tayo ng breast milk kay baby. So, kailangan natin yan para marami rin tayong mga pump. So, ang aking kape ngayon ay Magic Kape. Char, Magic Kape talaga. Magic Kape dahil isa yan sa aking tulong ngayon para matupad ang aking mithiin sa aking sarili. Char. Tupad ang aking mithiin sa aking pag-lose ng weight ng paunti-unti. Yes, paunti-unti lang mga mi. Direkto yun sa aking niluluto. Tapos na ako magluto na daing na isda, pritong isda. So, isunod ko naman itong talong. Ito naman ay for the day at for me. Since hindi rin nagla-rice si the day ay pritong isda rin sa kanya at itong pritong talong. Same na lang din ang aming breakfast. Of course, kakain din ako ng kaunting carbs. Iniwan ko na muna saglit yung aking nilulutong talong dahil hindi pa naman siya luto. Tansyahin lang natin, balikan. So, dito muna tayo sa aming sala na gulo. Awiin muna natin yung kortina syempre para may hangin na pumasok na fresh naman. At hawiin din natin yung mga kalat-kalat dyan. So, ito na. Ayan yung daing. Eat rice ni kuya. Ayan yung kay the day at for me. Meron ng Milo si kuya. Ayan ang breakfast naming simpleng breakfast for today. And next
task naman natin ay itong mga gamit ni Kuya. Siyempre, check muna natin, double check natin yan, yung mga lapis, papel, notebooks, kung merong kumpleto. And tasahan na rin natin yung mga lapis na wala nang panulat. Araw-araw yan, nagpapalit ako ng lapis kay Kuya dahil pagdating niya, nako, wala na, podpod na lahat. Wala nang pambura sa dulo, natasahan niya na ng dulo, pati yung pambura na part, balik-balik ng mga Crayola. Mga ganyang senaryo kami lagi. So, parang gastos at araw-araw nagpapalit ng lapis. Araw-araw, every other day, every other week. So, yung isang box na bilhin niyang kanyang ama ay ubos agad. So, this time ay tinasahan ko yung mga lapis niya. Dahil pag siya ang magtasa ay puro putol na. Tasa na naman. Kaya siguro ganun na wala na natitira sa kanyang lapis. Ang liliit na lang. Siguro pag siya ay nagtatasa na puputol yung panulat na part. At ako nga dito minsan. Iba na kasi ngayon yung klase ng mga lapis, no, mga me. Mabilis na maputol yung mga panulat na part na yan, yung pen niya. Kagaya noon na matitibay yung mga lapis. Ngayon, grabe, ang rurupok na. Ganon din yung mga Crayola, ang rurupok na rin. Hindi na rin masyadong mag-color. Yung parang tinipid na talaga yung ingredients para dun sa Crayola at sa lapis. Ano ba yan? Parang pareho na rin ngayon yung mumurahin at saka yung mamahalin. Ganon na rin yung performance niya. Performance. And then, after ko doon mag-ayos ng mga gamit ni Kuya, ay ngumak-ngak natin ang anak kong bunso. Dahil alam nyo na yan, pag gumawa na yan ay kailangan na nating kargahin. Alam nyo na rin na hindi yan tatahimik. Diba? At punta natin si Kuya dito sa kusina dahil kumakain na siya. After ni Kuya ay si Daday naman sunod na kumain. Sabi ko kargahin na lang muna niya si baby dahil magluluto pa ako ng baon ni Kuya. Breakfast na naman kasi siya, iba yung baon niya. So, toasted bread with egg inside, sunny side up egg. And after ko lutuin yung baon ni Kuya, ay nilutuan ko naman ng isang peraso itong sunny side up sa egg si Ate Polly. And then, sinunod ko na rin lutuin itong hotdog pantagdag doon sa baon ni Kuya. So, hindi na natin yan lutuin sa mantika. Lutuin lang natin sa tubig. Ipa-boiled lang natin yan hanggang sa maluto na ang hotdog. So, mas masarap yung gantong boiled na hotdog siya. Niluto siya sa tubig dahil mas juicy siya kaysa sa doon sa mamantika na pinirito sa mantika. Ano yun? Piniritong hotdog. So, mas bet ko yung sa tubig niluto. At this time ay alis na si Daday, papasok na siya sa kanyang work, babalik na siya ng Boracay. Doon na rin siya mag-uniform. Yan lang siya sa biyahe. See you on Thursday na naman the day. Back to kitchen naman tayo. Si Ate Polly na naman ang kumain next. Kanyang rice at egg, syempre sa umaga. At eto yung tira ni Daday. Tinirahan niya ako ng talong at isda na prito na yon kanina. Akong breakfast, yung tira ni Daday na talong at pritong isda na paksiw. Pinaksiw niya itong isda na to. So, masarap siya prituin. So, pinirito ko na. Nag-start na ako na mag-less ng aking carbs at mag-try ng calorie deficit. Calorie deficit. Mga 6 days na ngayon. So, medyo nakikita na ako ng progress na konti. Nakita niyo yung chin ko. Meron na siyang line, meron pa siyang masyadong dito. Pat chin dito. So, pero
meron siyang kaunting time. So may progress din yung aking pinaghirapan sa 6 na araw. Pang-6 na araw ko na ngayon. And then, pag nagutom ako, pag lunchtime, ay cabbage or bagyo pechay yung kinakain ko na rice, ginagawa kong rice, and then ulam. Di ba, bebe? Ah! Teka lang. Siyempre, kumakain naman ako ng carbs. Konti lang. Hindi pwedeng walang carbs na kain kasi hindi napapalakas sa atin. Carbohydrate. From bread, rice, corn. What's that? Bread? No. Bread, carbohydrates is grow or glow food. Grow foods. Grow. Fish ka? Inutin dapat inutin. Pag malatog? Yung mabawang mo. Yun yung bawang nag. Diba sa ano? Ano yung bawang na to? Go, grow, or glow? May bread. Grow at glow. Ano rin?